Kayo ba ay naiinip na sa inyong mga bahay? Gusto niyo na bang lumabas? Gusto niyo na bang makita ang mga kaibigan ninyo? Kaya lang, dahil sa pandemya ay nasa loob lang tayo ng ating mga tahanan. Hindi natin sila makita, hindi natin sila makasama. Ngunit, sa kabila ng mga pangyayaring ito, ay dapat nating isipin palagi na maging positibo tayo sa ating buhay upang hindi tayo maging malungkot at upang laging magkaroon ng magandang pananaw sa ating buhay. Handa na ba tayo sa ating aralin ngayon? Okay. Kaya samahan niyo ako sa ating pag-aaralan. Puntahan natin ang ating Genyo at hanapin ang aralin 4.6, Hugnayang Pangungusap. Kung matatandaan nyo, di ba, pinag-aralan natin noong nakaraan ang payak at tambalang pangungusap. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang hugnayang pangungusap. Ano ang pagkakaiba nito sa payak at tambalan? Tingnan natin ito sa Genyo. Sundin ang mga gawain dito sa PowerPoint. I-download ang ating PowerPoint upang mapag-aralan niyo ito sa ating bahay. Tunghayan natin ang aralin sa araw na ito. Para sa ating layunin, sa araling ito, kayo ay inaasahang nagagamit sa pakikipagtalastasan ang mga uri ng pangungusap tulad ng hugnayan. Okay, balik-aral tayo sa tambalang pangungusap. Okay, nagawa niyo na ba yung pagsasanay 4.5? Okay, ito yung mga halimbawa na maaaring posibleng sagot doon sa ating pagsasanay. Okay? Mas masaya ang face-to-face na klase, ngunit ang online na klase ay malungkot na. Bakit ito naging tambalan? Okay? Dahil may dalawang pangungusap na pinagsama. Okay? Meron tayong dalawang simuno at dalawang panaguri. Okay? Sa unang pangungusap, ang ating simuno ay face-to-face, ang face-to-face na klase. Tapos, ang ating panaguri naman ay mas masaya. Okay. Tapos, susunod naman ang ating simuno sa pangalawang pangusap, ang online na klase. Tapos, ang ating panaguri ay malungkot na. Okay, ito naman, ang paborito kong gawin ay maglaro at mahilig din akong magluto. Okay, alin dito ang simuno sa unang pangusap? Okay, ang ating simuno ay ang pinag-uusapan ng paborito kong gawin. Okay. Sumunod naman, ano yung pinag-uusapan? Di ba ang ating pangalawang pangusap? Mahilig din akong magluto. Okay, alin dito yung ating simuno? Okay, ako. Kasi ito yung pinag-uusapan, di ba? Okay, tapos ang panaguri, sa unang pangungusap, ang paborito kong gawin ay maglaro. Sa pangalawa naman, mahilig din ako magluto. Ang ating panaguri, mahilig din magluto. Okay, sumunod na tayo. Si Kara ay makulit. Di ba pinaghahambing yung dalawang kaibigan? Si Kara ay makulit, samantalang si Marisa ay masiyahin. Okay, ang ating unang pangungusap, si Kara ay makulit. Tapos pangalawa, si Marisa ay masiyahin. Okay, ang ating simuno ay sino sa unang pangungusap? Ang pinag-uusapan si Kara. Tapos, ang kanyang panaguri, makulit. Okay, sumunod na pangungusap, si Marisa. Tapos, ang ating panaguri ay masiyahin. Ayan ang ating mga halimbawa sa tambalang pangungusap. Okay, para malaman ninyo kung tama ang inyong mga ginawang pangungusap, ay tingnan sa email ang resulta ng pagsasanay 4.5, pati na yung journal 4.5 na nandoon sa inyong Google form na sinagutan at ang resulta ay nasa email ninyo. Okay, tuloy na natin ang ating kasunod na gagawin. Okay, pumili ka ng isang sitwasyon at ibigay ang sanhi o bunga nito. Halimbawa, ang sitwasyon ay meron ng
sanhi ang ibibigay mo na lang bunga. 'Di ba? Alam niyo na yung sanhi at bunga. O kaya naman kung bunga yung binigay, ibibigay niyo yung sanhi. Okay, pumili ka na isa sa mga ito. Dudugtungan mo lang at isusulat ang iyong sagot sa kwaderno ng Filipino. Okay. Ay napili na ba kayo? Nakasulat na ng pangungusap? Okay, suriin naman natin ang nabuong pangungusap. Ito yung mga halimbawa natin na mga pangungusap. Ako ay umiyak dahil inasar ako ng aking kapatid. Okay, ano yung dahilan ng pag-iyak mo? Ito ba yung dahilan? Sumunod, nagpapakabait ako upang matuwa ang mga magulang ko. Sumunod, ginagawa ko kaagad ang aking mga inaasahang pagganap o PT sapagkat gusto kong makapasa. Dapat ginagawa niya na agad yan, ha? Hindi ako pinasali ng aking mga kaibigan sa laro nila, kaya naglaro na lang akong mag-isa. Ayan, okay. Anong napansin natin sa mga pangungusap na ito? Ito ba ay katulad ng payak o ng tambalang pangungusap? Okay, meron itong pagkakahawig sa tambalan pero magkaiba sila. Iba yung payak, iba yung tambalan, iba naman yung susunod na uri ng pangusap. At ito yung hugnayang pangungusap. Okay. Diba? Kung matatandaan natin, ang payak na pangungusap ay merong itong simuno o panaguri. Pwedeng isang simuno, pwedeng isang panaguri. Pwedeng dalawang simuno, isang panaguri. O baliktad, pwedeng pwedeng isang simuno, dalawa ang panaguri. Okay? At ang tambalang pangungusap ay dalawang pangungusap, hindi ba? May dalawang simuno at may dalawang panaguri. Tulad ng ating ginawa kanina. Pero kung titingnan niyo mabuti ang ating susunod na uri ng pangusap, magkaiba ito sa payak at tambalan dahil sa nilalaman nito. Ano yung sinasabi sa pangungusap? Okay, tandaan natin ang hugnayang pangungusap. Ito ay binubuo ng kaisipang sanhi at bunga. Ito ay may sanhi at bunga tulad ng ating mga halimbawa kanina. Pag-aaralan natin, ano ba yung sanhi at ano yung bunga? Ito ay gumagamit ito na sumusunod na pangatnig. Okay, tandaan niyo, 'di ba? Pinag-aralan na natin noon ang pangatnig. Okay, parang binabalik-aralan lang natin. Okay, 'di ba sa tambalan din gumagamit tayo ng tambalan pangungusap, gumagamit tayo ng mga pangatnig. Sa hugnayan din, gumagamit din tayo ng pangatnig para pag-ugnayin ang sanhi at bunga. Okay, ang ating mga ginagamit na pangatnig dahil, kasi, sapagkat, kung, kapag, kaya, upang, at para. Yan ang ating mga pwedeng gamitin pangatnig sa hugnayang pangusap. Okay, tingnan natin mabuti. Paano naging hugnayang pangusap ang mga pahayag na ito? Ito ay may sanhi at may bunga. Tandaan nyo, ang hugnayang pangusap ay may sanhi at may bunga din. Okay. Ano ibig sabihin ng sanhi? Okay, sanhi, bibilugan ko yung sanhi at ang bunga ay susulangguhitan natin. Ang sanhi, ito yung dahilan. Dahilan kung bakit nangyari. At ang bunga naman, ito naman yung naging epekto ng kinalabasan ng iyong ginawa o kaya ng isang pangyayari. Okay. Sige, suriin natin ang hugnayang pangungusap na mga ito. Ang mga hugnayang pangungusap, hanapin natin ano yung sanhi at ano yung bunga nito. Okay, ako ay umiyak dahil inasar ako ng aking kapatid. Ano yung sanhi nito? Ano yung dahilan ng kanyang pag-iyak? Okay, ang dahilan, inasar ako ng aking kapatid. Yan ang ating sanhi. Yan ang ating sanhi. Okay. At ang bunga ng kanyang na inasar siya, ang nangyari sa kanya ay umiyak. Yan naman ang naging bunga. Okay.
Nakuha ba natin? Ano yung sanhi at ano yung bunga? Sumunod. Nagpapakabait ako upang matuwa ang mga magulang ko. Okay. Sige. Pwede rin naman, ang hugnay pangusap ay nagsasabi din ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Pwedeng ganon. Okay? May una muna pangyayari at may susunod na pangyayari. Kaya lumalabas yung bunga o yung epekto. Okay. Sige. Okay, ngayon, ano yung sanhi nito? Ano yung dahilan ng pangungusap na ito? Nagpapakabait ako upang matuwa ang mga magulang ko. Okay, ang sanhi, ang dahilan ay matuwa ang mga magulang ko. Okay, kaya bakit siya nagpapakabait? Hindi ba? Tatanungin niyo sa sanhi ang tanong na bakit? Bakit? Kaya nga dahilan. Okay. Bakit siya nagpapakabait? Upang matuwa ang mga magulang ko, yan ang sanhi. At ang bunga ay nagpapakabait siya. Kaya nagpapakabait siya. Okay. Sumunod. Ginagawa ko kaagad ang aking mga inaasahang pagganap o PT sapagkat gusto kong makapasa. Okay. Ano yung sanhi o yung dahilan? Bakit? Bakit niya ginagawa ang mga inaasahang pagganap? Okay. Gusto kong makapasa. Yan ang sanhi. At ang bunga naman, dahil gusto niya makapasa, kaya ginagawa niya kaagad ang mga inaasahang pagganap. Yan ang bunga. Okay, hindi ako pinasali ng aking mga kaibigan sa laro, kaya naglaro na lang akong mag-isa. Okay. Ngayon, ano yung dahilan? Bakit? Bakit na lang siya naglaro mag-isa? Dahil hindi pinasali ng mga kaibigan sa laro nila. Okay, kahit hindi ka pinasali, dapat hindi ka magtampo sa kanila. Okay, kaya ang kanyang ginawa na lang ay naglaro na lang ng mag-isa. Okay. Pero dapat kayo bilang mga bata, kung may mga gawain kayo na kayo-kayo lang ang gumagawa, tulad ng paglaro niyo sa ibang bata, dapat wala kayong iniiwan na ibang bata. Wala kayong sinasabi, ay wag natin siya isali sa laro ha, kasi ano yan eh, ayoko sa kanya eh. Okay, dapat ay ituring nyo yung bawat isa ng tama at maayos. Okay, kung ayaw naman niya sumali sa laro ninyo, wag niyo din silang pipilitin. Dapat ay matuto kayo makibagay sa isa't isa. Ikaw naman, kung sinasali ka ng mga kaibigan mo sa laro at wala ka namang ginagawa, wala rin silang dapat gawin. Wala silang pag-aaralan na written work o kaya gagawin na PT at bakanting oras nila mapare-pareho, pwede ka sumali sa mga laro. Pero dapat nakasunod sa tamang oras ng paglalaro. Okay. At wala kayong iniiwan na ibang bata. Susunod naman na gawain. Okay, subukan naman natin sagutan ang pagsasanay 18 sa pahina 72. Buksan natin ang aklat sa 72. Okay, ito yung halimbawa natin. Okay, pwede nyo ibigay ang sanhi o kaya ang bunga. Ano yung kulang sa kanila, yun ang ibibigay mo. Malungkot si Zen. Okay, pwedeng ito yung bunga. Ano yung dahilan ng pagiging malungkot niya? Okay, ito yung posibleng sagot. Kaya pwede naman sarili mong sagot. Dahil hindi niya nakikita ang mga kaibigan niya. Okay, naliligo ako araw-araw. O, bakit ka naliligo araw-araw? Para saan ba yung pagligo mo araw-araw? O araw-araw ka ba naliligo? O baka hindi ka na naliligo dahil nasa bahay ka lang? Kahit nasa loob lang ng bahay ay dapat ginagawa mo pa rin ang pagligo araw-araw. Okay, upang maging malinis. Pangatlo, namatay ang alaga niyang aso. Okay, pwede sa pahayag na ito ang ibibigay niya dahilan o kaya pwede mo nang ibigay ang bunga. Pwede ka magbigay ng sanhi nito, bakit namatay ang kanyang aso, o pwede namang bunga. Nung namatay ang kanyang aso, ano ang kanyang ginawa?
Ano ang nangyari sa kanya? Puwedeng gano'n naman, bunga naman yung ibibigay mo. Kaya ito yung ating halimbawa, namatay ang alaga niyang aso sapagkat ito ay nagkasakit. O kaya puwede naman bunga, halimbawa, bibigyan ko ng halimbawa nito. Tingnan natin sa screen. Ang alaga niyang aso, kaya siya ay nag-alaga ulit ng panibagong aso. Okay, pwede namang ito yung maging sagot mo. Okay, imbis na ibigay mo yung dahilan, pwede naman bunga. So, yung naging sanhi, namatay ang alaga niyang aso, ano yung sunod niyang ginawa? Nag-alaga siya ulit ng panibagong aso. Okay. Tuloy natin. Pang-apat, nag-aaral akong mabuti. Okay. Pwedeng sanhi, pwedeng bunga. Ay bigay upang tumaas ang aking grado o marka. Uuwi na ako sa Pilipinas. Halimbawa, nasa ibang bansa ka, tapos naisipang mo uuwi ka sa Pilipinas. Bakit ka uuwi sa Pilipinas? Uuwi na ako sa Pilipinas sapagkat gusto kong tumira dito. Yan. O yan. Yan yung mga posibleng maging sagot. May mga iba pa kayong pwedeng maibigay na sagot para sa mga sitwasyon ito. Okay, kaya nating bumuo ng sarili nating halimbawa. Okay, sa oras asynchronous, sagutan ng pagsasanay 4.6 at journal 4.6 sa Genyo. Okay, ano yung gagawin natin? Okay, para sa journal naman, ang tanong natin, di ba, sa ating buhay ay puro negatibo na nangyayari sa paligid natin, naging malungkot yung iba dahil nasa bahay lang. Paano natin gagawin ang bagay na ito? Paano ka mananatiling positibo sa buhay sa panahong ito? Kaya ng ating journal. Okay, at maraming salamat dun sa mga nakinig kanina sa ating aralin. Okay, tuloy natin ang kasunod. Balik tayo sa Genyo at gawin natin yung pagsasanay 4.6 at journal. Bakit siya nag-refuse ka pa na? Halimbawa, katulad nito, yung lalabas ay hindi gumagana yung Google Form. Ang pwede niyong gawin, pindutin niyo itong isa, pagsasanay 4.6 at journal 4.6. Okay, kung hindi gumana ang Google Form sa Genyo, kopyahin natin ang link na ito at ilagay natin sa ating browser. Copy. Tapos, punta tayo sa ating browser at lagay lang natin ang link na yan. Okay, para masagutan natin ang pagsasanay. Lagay niyo muna yung mga detalye. Okay, halimbawa, ako ay taga-kindness. Okay, next. Okay, ang unang gagawin, bumuo ng hugnayang pangungusap na sumasagot sa mga tanong na ito. Okay, ang unang pangungusap, ano ang nagpapasaya sa inyo? Sa iyo, dapat ang inyong sagot ay may sanhi at may bunga. Halimbawa, ako ay masaya dahil sa aking mga kaibigan. Okay, merong sanhi at may bunga. Okay, ang sanhi na pangungusap na ito ay dahil sa aking mga kaibigan. At ang bunga naman ay ako ay masaya. Sumunod. Ano ang ginagawa mo upang makipagkaibigan ka sa iyong mga kaklase? Okay. Ako ay nakikipag-usap sa kanila sa chat, sa aming group chat, upang
ugnayan sa kanila. Kaya anong ginagawa niyo para nakikipagkaibigan kayo, nakikipag-ugnayan kayo sa isa't isa? Okay. Ayan. Ano yung dahilan? Okay, ang sanhi ay ang makipag-ugnayan. Bakit ka nakikipag-usap sa kanila? Ang ating dahilan ay makipag-ugnayan. Okay, at ang bunga nito ay nakikipag-usap pa sa kanila sa group chat. Yun ang isang paraan para makipagkaibigan o makipag-ugnayan ka sa kanila. Okay, yan ay sanhi at bunga. Sumunod naman tayo na gagawin ay ang journal. Kaya ating tanong sa journal, paano ka nananatiling positibo sa buhay sa panahong ito? Okay, dito nyo ibibigay ang inyong sagot at pindutin ang submit kapag tapos ka na. Ayan. Kung lahat ng yon ay nagawa mo na, ay pwede ka nang magpahinga at pwede na tayong maghanda rin. Tandaan natin na meron tayong lagumang pagtataya sa Lunes, Marso 8. Tingnan ang mga aralin sa FB group ng bawat section. Hanggang sa muli, paalam!